upang siya ay ating sambahin at sa Espiritu Tuhan mga kapatid. Tunay na kung hindi po dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon ay wala po tayong kasiguraduhan mga kapatid, wala po tayong katiyakan sa ating bawat oras na ating buhay. Kasi nga, yung aming kagpahay doon mga kapatid, yung patay niya ay malakas pa po yun, malakas na malakas. Pero bigla na lang nahilo mga kapatid, hindi niya nabantayan, nahilo siya. Siguro biglang sumpong yung kanyang high blood mga kapatid. At yun nga, dinala yun doon sa Pulyon. Ilang araw na po yun mga kapatid. Para pong walang response yung kanyang katawan. Ang nangyari po doon ay kalahati. Ang katawan niya ay patay ang kalahati mga kapatid. Hindi makapagsalita. Siguro paungulang ganun. Kaya yung ating buhay mga kapatid, marapat lamang na ating ihandog sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng oras mga kapatid, para kung dumating man yung oras na kagaya ng mga kapatid, dahil ang Diyos lang may nakaalam, siya lang may hawak ng buhay natin, wala po tayong dapat na ipag-alala anumang oras niyang kunin yung buhay na hinahiram niya sa atin. Wala po tayong dapat pag-alalahanin mga kapatid. Kaya yan po ang aking pasalamat sa Panginoon na tayo ay patuloy na iniingatan hanggang sa oras na ito mga kapatid. At pinapuri ko pasalamatan ang ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, sa kanya yung kapurihan, ang kalwalhatian at ang kapangyarihan ay sa ating Panginoon Kristo lamang. Sino pa po mayroong pagtuo, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ay ang ating sister Janet. Naramdaman ko yung sakit ng dito sa ganito hanggang kagabi ngayon. Pero nanalaman ako sa Panginoon na pagalingan niya ito. Pero sa kanya lang ako umaasa ng pagalingan. Dahil sabi ko, Panginoon, ayaw ko pong mauwi sa malala ang karamdaman ko nito. Inabili ko sa kanya lang ang buhay ko. Sa kanya lang ang kagalingan ng sakit ko. Naramdaman ko. Kaya ngayon pala nagpapasalamat ako sa kanya kahit hindi ko sabi gano'ng pinagaling niya, pero nararamdaman ko sa utay na hindi na siya masyado. Unti-unti nawawala ang sakit niya. Salamat sa Panginoon dahil hindi man ako sabing masyadong tapat dahil ako'y nagkakasala rin. Nagkakamay rin sa salita. Pero naniniwala ako na pagalingan niya nararamdaman. Ngayon palang nagpapasalamat ako sa kagalingan na ipagkakalob sa akin. Salamat sa lahat. Amen. Puro ito kinataas ang dakilarat ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Hallelujah. Sino pa po mga kapatid ang mayroong testimony? Salamat pa sa inyo ngayon ating beloved brother Gabriel. Nais ko lang din magpasalamat sa ating Panginoon mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, kaway ko lang galing sa trabaho at kanina talagang parang hindi ako makapagsamba kasi ang sakit ng paa ko. Parang may manhit ako tusok-tusok. Sabi ko sa Panginoon na Lord, tulungan mo lang ako Lord na makaatin. Kahit na hindi ko makasama yung pamilya ko kasi yun nga, wala akong service. Yun nga, napakabuti ng Panginoon dahil nandun siya at patuloy na nag-iingat sa amin, maging sa mga karamdaman, sa kagalingan, sa pinagkaloob sa akin. Salamat. At maging sa araw-araw na kalakasan na pinagkaloob niya. Salamat din sa Panginoon dahil nandyan siya sa trabaho. Patuloy niya akong iningatan. Kahit na walang tulog kapat mga kapatid, pinilit ko na dumalo kahit dalawa lang na anak ko. Si Abby. Bali, yun lang din mga kapatid ang nais kong pasalamat sa Panginoon kasi kahit na sa sobrang hirap ng buhay, nandun siya palagi. At tapos,
yun nga, kahit na may naramdaman tayo, hindi buhat lang mga kapatid yung mga karamdaman na yun para hindi tayo dumalo ng gawain. Yun na po mga kapatid at may balik sa ating Panginoon. Ayan. Hallelujah. Pagkain ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Meron pa po ba mga kapatid na nais magpasalamat, magpatotoo sa ating mahal na Panginoon? Kung wala na mga kapatid, ay aking mga binabalik mga pagkataon ng dito sa ating ayon at so, yung sister pala meron siyang salamat ating mahal na Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Hindi ko na po kaya kumanta kasi nauna po yung pag-iyak ko. Kaya intindihin na lang yun. Kakantahin ko dahil ito pinractice ko ng Miraculous. Dahil dun sa pagsasabi ni Pastor Mar, tunay na naunawaan ko na napakabuti ng Diyos. Yan, iyak na naman ako. Pero wala ito, kantahin ko to. Dahil ito'y pinarapos namin. Ayusin. Chorus. Chorus po sir. To be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. I only ask to be like Him. From Bethlehem's manger came forth a stranger. On earth I long to be like Him, my faithful Savior. How rich His favor! On earth I long to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. I only ask to be like Him, serene and holy, obedient, lowly. On earth I long to be like Him, by grace forgiven, on near of heaven. On earth I long to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long
journey from earth to glory. I only ask to be like Him. Thank you. Amen. Hallelujah. Salamat po, sister, sa iyong napakagandang awitin. Sino pa po mga kapatid ang nais na magpatotoo? Salamat sa ating mahal Panginoon. Kung wala naman po mga kapatid, ay akin na pong binibigay ang pagkataon, ang pulpito sa ating mahal nating pastor, Father Mark. Amen. Salamat po sa mga patuto. Pasalamat natin sa Panginoon. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay natin mga kapatid. No? At Lord willing ay subaybayan natin yung balita. Yung anong pangyayari sa Israel. Yung gera, may gera na naman. No? So Lord willing ay subaybayan natin at the same time ay tingnan natin yung prophecy, tingnan natin yung mga kaganapan. No? Nung nakaraan sa Greenland, no? Natatalakay yun doon sa sa GC, sa ministerial namin, ay tingnan din natin, no? Aralin din natin yung nangyari sa Greenland, sa Venezuela, kung ako magkamali, no? At ano yung kaugnayan nun sa mga prophecy. At ngayong umaga po ay pwede ba natin awitin muna yung Only Believe, chorus lang. Ituloy lang natin itong naudlot nung dati pa, no? So, dati iniisa-isa natin yung 1965. Dito tayo, ito yung hintuan natin, Broken Systems. Awitin natin, pwede ba tayong tumayo mga kapatid at bago tayo magbabasa ng talata? Awitin natin ang Only Believe. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Amen. Basahin natin sa Jeremiah chapter 2 verse 12 tsaka 13 lang muna. Sabi po dito, be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid. Be ye very desolate, saith the Lord. For my people, sa 13, have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of the living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, mangagtaka kayo o kayong mga langit sa bagay na ito. At mangagtakot ng kakilakilabot, mga tuyo kang lubha sa Panginoon. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan, kaniyang iniwan ako na bukal ng buhay ng tubig, at nagsigawa na sa ganang kanila ng mga balon, na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan ngayong umaga. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa pangangaral ng mga salita mo, Panginoon. Gamitin mo lamang ang bibig ng iyong lingkod, Panginoon. Itago mo ang iyong likod sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mahayag ngayong umaga, Panginoon. At Lord, malaya kang katagpuin ng expectation ng bawat isa, Panginoon. At sa iyong pag-aaral na ito'y maging kalakasan namin, Panginoon, at the same time, Panginoon, ang aming mga mapapakinggan ng mga salita mo, mga mensahe mo, Panginoon, ay makita namin, Panginoon, sa aming buhay na kumikilos, Panginoon. Na mga pagkukulan namin, pagkakamali, pagkasalat, Panginoon, lagyan mo namin sila ng dugo, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Makaupo tayo mga kapatid.
Then tatalakayin natin ay broken cistern. Sunod ata dito ay birth pains, no? So, Lord willing ay may connecta natin yung nangyayari ngayon kasi yung mga nangyayari ngayon yan ay mga birth pains, no? Yung mga bagyo, yung mga malalakas na sakuna, praise God. So, dito sa broken cistern, at tanda natin mga kapatid, sa huling panahon, nagpakilala siya na the Amen. No, pag sinabi natin the Amen, the so be it of God, the final of God, no? Kaya nga nung naglikha ang Panginoon, sabi niya nga, and God amen at His word, at nangyari. No? Kaya nga makukuha nating makapag-amen lang sa salita ng Diyos at sa mensahe kapag nakita natin na ito'y salita ng Diyos at mensahe ng Diyos. Praise God. Dahil nakakapag-amen tayo, dahil naniniwala tayo, natutuparin ng Diyos yung mga pangako niya, yung kanyang salita, at tutuparin ng Diyos yung kanyang mga propesya. No? And the more na tayo ay mag-amen, mga kapatid, the more na dinideclare natin o kiniklaim natin yung salita ng Panginoon. Amen? Praise God. Kaya makita natin, pagka nakita natin, binasa yung salita ng Diyos, binasa yung mensahe, at naintindihan natin, at nabasa na natin, mag-amen tayo. Amen? Praise God. So dito sa ating tatalakayin, ito ay broken cisterns, no? So dito, for the sake lang ng picture, yung broken cistern, ito sa kabila, ito naman yung fountain of the living water, no? Sa bansang Israel, ganyan po yung cistern. Yung cistern kanina na nakita natin doon sa picture, yung una, yan po ay nasa labas. Pero sa bansang Israel, mga kapatid, ang cistern ay nasa ilalim ng lupa. Ngayon, may drainage yan, may takip yan. Yung drainage na yan, galing yan doon sa, sabihin natin, galing yan doon sa bubong. Basahin natin yung meaning ng cistern. Sabi niya, a cistern can be described as an underground receptacle for collecting of rainwaters. Ang purpose ng cistern ay kolektahin yung mga rainwaters, yung ulan. So kapag walang ulan, wala kang makukolekta kahit may cistern ka, kahit may balon ka sa Tagalog. No? This rainwater is collected from the runoff from the roof or through drains. No? No? Yung ulan, mga kapatid, na yan ay galing sa bubong, papunta yan sa mga drain. Ito yung drain niya. In Bible times, people that had cisterns in their home usually dug them in their enclosed courtyard. Kung nasaan yung bakuran nila, mga kapatid, nandun yung kanilang cistern. Bakit? Para protektahan din. Bakit? Kasi sa bansang Israel, madalang yung ulan. Kaya importante ang tubig sa kanila, no? Praise God. At mga kapatid, tanda natin, kaya nga malapit yan sa kanilang courtyard kasi pag malayo, pwedeng kunin ng iba. Yung naipon, no? At ito, mga kapatid, makita natin itong limestone plastering lining. Kasi noon, pagka gumawa sila ng cistern, ng balon, doon sa ilalim ng lupa, may mga pagkakataon na nagka-crack yun. Pag nag-crack yun, minsan hindi nila alam, akala nila may naiipon silang tubig, mga kapatid, pero wala. Kaya dito, nagkaroon ng, pagdating ng panahon sa bansang Israel, nagkaroon sila ng tinatawag natin limestone plaster lining. Yung ginagawa nilang, itong ginagawa nilang cistern o balon, pag may nakita silang crack, ginagawa nila ng paraan, pinaplasteran nila yan para hindi na mag-leak, no? So ganyan po yung itsura ng cistern sa bansang Israel. At makita natin, meron siyang stone cover. May takip yon. Ang purpose ng takip na yan, mga kapatid, para hindi yon kasi pag walang takip, lahat ng mga insekto, yung mga lizard, praise God, o sabi nga, may mga bagay na malalalag dyan, yung mga patay na hayop, di ba? So, para hindi malaglagan. So, ganyan nila ginagawa yan. No? So, ang purpose niyan, para pagka kinailangan na nila ng tubig, di ba? Meron silang tubig. Ngayon, isang bagay na gusto nating i-point, unang-una, dalawang evil na bagay na ginawa ng Israel. A double sin. Sabi nga, una, sabi niya dito sa verse 13, for my people have committed two evils. Una, they have forsaken me, the fountain of the living waters. Kasi dito yung background sa Jeremiah, mga kapatid, Jeremiah chapter 2, ang naging problema sa bansang Israel ay sumamba na sila sa Diyos-Diyosan.
No, sumamba sila kay Baal. Iniwan nila ang Diyos at sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosan. Kaya dito, sabi nga ng Panginoon, itinipon niya yung sarili niya sa isang bagay na napaka-importante sa tao, tubig. Ba? Kaya nga, kapag ka ang isang tao walang tubig, no, may napanood ako sa Facebook, mga kapatid, isang vegetarian siya, nakalimutan ko yung babae yun eh. Vegetarian siya, so vegetarian, siyempre, alam natin, healthy living yan. Hindi na siya kumakain ng kung ano man, vegetable, prutas. Ang problema, hindi rin siya umiinom ng tubig. Alam niyo anong ginawa niya? Nag-juicer siya ng mga prutas. Kasi sa palagay niya, tama yun. Sa palagay niya ay healthy yun. Hanggang dumating ang panahon, mga kapatid, ang nangyari sa katawan niya, sabi nga doon sa isang post, yung parang review ng buhay niya, pumayat siya ng pumayat, at pagkatapos hindi na siya umiinom ng tubig hanggang sa namatay siya. O, kaya ganun ka-importante din yung pag-inom natin ng tubig. O, isipin nyo. Diba? Isipin nyo, mga kapatid. Healthy naman yung gulay, healthy naman yung prutas. Diba? Pero ipinoint out doon ang nagdi-discuss, wala siyang tubig for 6 years. Hindi siya umiinom ng tubig. Diba? Praise God. Eh, bumaba yung timbang niya hanggang sa namatay siya. Praise God. No? Kaya nga, itinipon ng Panginoon na kung paanong ang tao hindi mabuhay na walang tubig, hindi kayang mabuhay ng tao nang wala ang Diyos. Kaya yan yung unang kasalanan nila. Ano daw? They have forsaken the living waters, which is ang ating Panginoon. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Sabi nga ng Diyos, matapos na pagpalain sila, ilabas sila sa Egypt, praise God, at pagkatapos tinalikuran nila ang Diyos. Diba? Praise God. At pagkatapos, hindi lang yon, pangalawang bagay na ginawa nila, nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Diba? Ang ginawa nila ay broken cisterns na hindi nga makapag-ipon ng tubig. Praise God. Kaya makita natin, mga kapatid, yan yung dalawang kasalanan na ginawa ng bansang Israel. Hindi lang nila. Tandaan natin, sa tuwing ang tao ay tatalikod sa Diyos, merong, sabi nga, pagkat tinalikuran ng tao ang pagsamba sa Diyos, mayroong kapalit yan ng pagsamba. Diba? Kaya nga lahat ng tao, natural sa tao na sumasamba. Kaya pag pinalitan mo yung leadership ng Diyos, mayroong magiging leader dyan. Praise God. At yun nga ang ginawa nila, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. So pangalawang bagay na gusto nating makita, ano ba yung kalikasan, nature of a man-made system? Diba? Ano ba yung, paano ba natin i-describe yung man-made system? Unang-una, mga kapatid, ang man-made system ay unreliable substitute. Diba? Hindi natin maasahan. Sabi niya sa Broken Sister 1965, 0103. Sabi niya sa paragraph 52. Now there may be somebody here who wouldn't understand what is a cistern. A cistern is a man-made tank that tries to take place of a well. Ang trabaho ng cistern, kaya nga, bakit ba gumagawa ng balon ng tao? Bakit ba gumagawa ng cistern ng tao? Kasi walang source ng tubig. Kasi hindi ka naman gagawa ng cistern, mga kapatid, hindi ka gagawa ng balon kung meron kang source ng tubig. Kung meron kang bukal na nasa yung bakuran. No, kaya ang tao, pag walang bukal sa kanyang bakuran, gagawa siya at gagawa ng source ng tubig, ng pag-iipunan ng tubig. Diba? Kaya ang cistern, sabi nga, hindi siya reliable. Bakit? Pagka may ulan lang, bago yan mapupunan. Pag walang ulan, walang punan. Diba? Hindi mapupunan yan, walang tubig. It's something that somebody dug. And how many knows what a cistern is? Fine, alright. A lot of country people here this morning, so I remember the old cistern at the place, how it looked, and I was always afraid to drink from the thing. Eh, sabi ni Brother Branham sa panahon niya, may mga cistern, may mga ganong storage ng tubig, pero sabi niya nga, ano daw, I was always afraid to drink from the thing. No, it was a man-made tank. It never can be relied on. Hindi mo pwedeng i-place ang tiwala mo 100% doon. But you cannot rely on a cistern. Kaya ayan ang isang problema sa isang man-made cistern. Kasi nga, stagnant yan eh. Pag stagnant ang tubig, mga kapatid, maraming mga, sabi nga, titira dyan, di ba, na mga mikrobyo, mga germs, o kung ano naman. Makita natin, mga kapatid, ang isang problema ay unreliable substitute. So,
Pangalawang bagay, the collection of contaminations, no? Lahat ng mga, isipin niyo mga kapatid, kaya nga sa bahay namin, natatandaan ko yan. Kasi noon, tinatanong ko rin yan, kasi dati, meron kaming, yung tawag ko, sodis ba yun? Alam niyo yung pinapainitan yung tubig. Yung rainwater, yung tubig ulan, ini-store namin yun, sinasala yun. Pagkatapos pinapainitan yun. Tapos iniinom namin. Diba? Sabi nga, isipin natin, no? Basahin ko muna. Sabi nga, it washes right into the rain and right down into the cistern, a man-made tank. It becomes almost a cesspool, and it washes off the top of the barn, where all the animals of the smell of the barnyard and so forth, and settle down. So, dadaanan niya lahat yan. Diba? Kasi nga doon sa bahay dati maraming pusa. Siyempre yung pusa minsan tatae doon sa bubong. Isipin mo. Tapos umulan. Tapos sinala mo yung ulan. Wala namang germs doon. Di mo wala namang, kasi sinala mo, hindi mo makikita. Talagang ang linaw. Ba? Pero lahat ng recobyo doon sa bubong, mga kapatid, lahat yung dadalhin niya. Pagkatapos iinumin mo. Kaya sabi niya nga dito, nakukulikta niyan lahat ng contamination. No? Sabi niya pa, and the air blows in the dust and stuff on the barn, then the local rains comes along and washes the rain right off. Paragraph 70, and then the water is carried by a man-made through a man-made spout to a man-made tank. So lahat yun man-made. Kasi lahat yung dadaloy niya, ginawa ng tao yun eh. And then, when it gets there, it's filthy. So filthy that you have to put a strainer rag on it. Kaya nga alam ng tao, madumi yun eh. Kaya nga sinasala niya. Diba? Or you couldn't drink it. Kaya pag walang salaan, hindi mo pwedeng inumin yun. Diba? So maraming ginawa ang tao, mga kapatid, para lang, sabi nga, para lang makainom sila. Ginawa nila ng daanan yung tubig, tapos may cistern, tapos sasalain pa. Now see, it's washing from the roof by a man-made through man-made spout into a man-made tank, and then it with a man-made strainer over the top of it to see that some of the bugs and things is kept back. Para hindi mapasok ng mga insekto. So makita natin, isa pang quotation, sabi niya, and so is the system. After it lays there from one great revival to another one, and it gets contaminated and gets full of bugs, like a cistern full of wiggle tails. Kaya nga yung mga storage natin dati, diba? Yan yung may mga kiti-kiti. Diba? Bakit stagnant yun eh? Praise God. Kaya nga sabi nga dito, wiggle tails, as we used to call it, little old bugs. That's wiggle tails, wiggle in there. Oh, praise God. Kaya yan ang naging problema, mga kapatid, sa isang cistern. Diba? Hindi siya reliable, at pagkatapos, lahat ng mga contamination mapupunta doon. Kaya nga sinasala, kahit nga salain yun eh. Diba? Minsan yung tubig ulan, ang ginagawa lang natin, sinasala lang natin yan, minsan panglaba lang. Diba? Pero dati nga, ininom namin yun eh. Praise God. Diba? Pero makita natin, hindi siya safe. Diba? So yun yung mga pangatlong bagay, isa pa. Stagnation and unclean habitation. Stagnant siya, dahil stagnant yung tubig, hindi siya nagpo-flow, mga kapatid. Malaki ang chances na siya ay bahayan ng mga insekto, bahayan ng maraming bagay. Sabi niya sa paragraph 88 ng broken cistern. So we find that these cisterns, after they sit around a while, they become stagnant and they are no good. Pag stagnant ang isang bagay, it is no good. Karon din yan sa buhay nating Kristiyano, hindi tayo dapat stagnant, dapat lumalaki tayo. Praise God. Kaya itong sister na to, sabi niya nga, pagkatapos na mastor ang tubig, stagnant na yan, they're no good. And it also becomes the home of frogs, pabahayan na ng palaka, and lizards and snakes and bugs and germs, and what more, because it's a stagnant condition that push into it. Ba? Kaya makita natin, pag stagnant yan, maraming babahay dyan. Kaya yung kaisipan natin, huwag natin i-stagnant, huwag natin i-bakante. Dapat busy din tayo
yung kaisipan natin busy sa kalooban ng Diyos, di ba? Amen. Yung blessing ba tayo? Praise God, yung sinabi ba natin, yung sinasabi ba natin, yung lumalabas sa bibig natin na oracle ng salita ng Diyos. Praise God. Sabi nga, could you imagine washing off a barn, roof, or off the house, close the barn, or anywhere that dirt would be? What kind of a bugs, germs, and everything that washes into the cistern? Eh, sabi niya, isipin nyo. Parang hinugasan yung bubong nyo. Diba? Isipin nyo, anong klaseng mga insekto, anong klaseng germs ang nandoon sa cistern na yun. Diba? So yan yung pangalawang bagay na makita natin, yung nature ng man-made cistern. Pangatlong bagay, gusto ko makita natin, ang cistern na ito, may modern cistern na sinasabi ang mensahe. Diba? Praise God. The traps of denominationalism. Yung broken cistern, itinipon ni Brother Branham sa sitwasyon natin. Sa mga broken cistern na mga iglesia. Sa mga iglesyang tao ang nagtayo. Diba? Praise God. Kaya sabi niya dito sa broken cistern ng 1964. Diba? Unang-una mga kapatid, ang problema ay system of compromise. Diba? Bakit? Kasi lahat ng germs ay napunta na doon sa cistern. And ganyan na ganyan ang tipot larawan ng mga churches today. Sabi niya, sa paragraph 40, 1964 na broken cistern, and that's a whole lot like our churches today. I think that we have left one of the great sin that the church has done today, just like Israel then, it left him. Diba? Iniwan nila yung fountain of the living water and had shewed themselves out man-made cisterns at gumawa ng makataong mga balon. And it becomes the habitation of everything that lack the kind of water. Lizards, frogs, and all kinds of unclean germs live in it because it's a man-made tank. And in this tank, these things stay a perfect sample of our denominationals today. Kaya kung paano ng cistern, marami contaminated na yan, ang mga churches ngayon, ganun din, a system of compromise. Lahat pinapayagan na. Diba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Wala na, hindi na sinasaway. Praise God. Yung mga babae na nagsusuot ng malalaswa, diba? Hindi nga naka-short, naka-leggings. Na sobrang hapit. Diba? Tapos pag sinipulan ng lalaki, magagalit. Diba? Pinapakita niya naman yung hubog ng katawan niya. Pinayagan yan. Kaya ganyan din yung sitwasyon ng mga churches ngayon. Parang broken system. Contaminated. Diba? Sabi niya pa, sa 184, and these people, these churches, claim to be God's servant and God's church. And intolerate and do things of the world. Diba? Hindi na nila sinasaway yung mga tao. Diba? Mga tao, sabi nga, alam nilang namumuhay sa karumihan, hindi nila sinasaway. Kaya noon, nung panahon namin, nung bago ako makatanggap sa Panginoon, nasa denomination pa ako noon, bawal nga mag-boyfriend-girlfriend. Diba? Pagka mag-angkas ka nga lang mag-angkas ka lang. Diba, babae ka, mag-angkas ka sa brother. Sabi ko sa inyo mga kapatid, talagang babanatan ka sa pulpito. Diba? Ngayon, ang problema, wala na. Praise God. Bata pa lang, itinitrain na. Diba? At pagkatapos mismo yung mga anak, yung nakakalungkot mismo mga anak ng pastor Alam mo, nakakabilib si Brother Branham, diba? Yung si Brother Branham, mga kapatid, si Billy Paul, bata pa, gusto niya mag-asawa. Sabi niya, Papa, mag-asawa na ako. Sabi ni Brother Branham, yung tog mo yung ulo mo. Diba? Tapos pumunta siya sa mama niya, Mama, mag-asawa na ako. Diba? Tumawa lang yung mama niya. Diba? Praise God. At pagkatapos nag-asawa yun. Diba? Bata pa. At pagkatapos, sabi nga ng mensahe, inanal nila yon. No, kasi masyado pang bata yung Lord willing, tatalakayin natin yung marriage and divorce. Inanal nila yon, mga kapatid. Diba? At pagkatapos yung nagpatuloy pa rin yung si Billy Paul hanggang sa magkaroon ng pangalawang asawa ata kung di ako magkamali. Diba? At pagkatapos sabi niya, Papa, pwede mo ba akong kasal? Alam niyo, sabi ni Brother Branham, no. Kaya sa tuwing tinatalakay niya yung marriage and divorce, masakit sa kanya yan. Bakit? Mismong anak niya. Diba? Pero sabi niya, that's the word. Hindi niya pwedeng payagan. Kahit na anal. Bakit? Buhay pa yung asawa Diba? Praise God. Nagsumpaan din yun Kaya nga sabi nga ng mensahe, yung sumpaan nyo, dalawa, yan ang nagkakasal sa inyo. Diba? Kaya nga si Billy Paul, hindi niya kinasal din. Pero gusto ni Brother Branham kasal. Siyempre tatay siya
Praise God. Pero makita natin, hindi niya tinolerate. Kahit anak niya. Praise God. Kaya dapat sa atin ganun din. Diba? They commit spiritual fornication. They let their congregation paint. Oh, they women wear shorts and they let them go out dressed like the world and never condemn it. Yun ang problema, hindi nila kinokondem eh. Diba? Praise God, hindi nila sinasabi. They let them, the man smoke a social cigarette or take a drink of liquor. They let them have their little parties and play pool in the basement and have proms and dances in the churches and suppers and every other thing and teach of little pretty theology instead of the word of the living God. Oh, kaya yan ang nangyari sa panahon natin. Praise God. Yung mga churches ay modern system. Praise God. Oh, sabi niya pa dito, isa pang quotation sa Pergamon Church Age, sabi niya. Kaya nga, alam natin, yan ay tipo ng denominasyon. At ang pinakaunang nag-denominate ay ang RCC, Roman Catholic Church. Diba? Which is sinasabi ng Biblia, siya yung Great Babylon. Sabi nga ng Biblia, sabi din ng mensahe, Babylon the Great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk the wine of the wrath of her fornication. Kaya ganyan dinescribe ng Biblia, mga kapatid, yung denomination. Diba? Kasi sabi niya, sa lahat ng gagawin mo, may espiritu yan. Praise God. Kaya pagka kumikilos ang isang Kristiyano nang hindi ayon sa mensahe, hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi espiritu ng Diyos yun. Diba? Kaya makita natin, mga kapatid, yung espiritu na nasa denominasyon, hindi sa Diyos yun. Kasi pagka nagpinta ka ng mukha mo, nag-makeup ka, hindi espiritu ng Diyos yun. Nagpakulay ka ng buhok mo, sabi nga dito, false spirit. Kaya ganyan yung nangyari. Nagkaroon ng system ng compromise sa loob ng mga iglesia. Hanggang sa dumating, tanda natin, yung mga modern systems na yan, which is the denominations, anong mangyayari? Papunta sila sa apostasy. Papunta sila sa pagtaliwakas. Diba? Sabi niya dito sa Broken Systems in 1964. As we study, we find out that Rome was, is, and always be the mark of the beast. Exactly. There is no way to get it anything else. Rome. And what did Rome do? Was converted from pagan Rome onto Papal Rome and organized a system, a universal system, and forced everybody to that one religion or be put to death. Kaya ganyan yung nangyari. Praise God. Kaya sabi niya pa, and the Bible tell us that they said, let us make, diba, yung Amerika naman, let us make an image unto the beast. An image is something like something else. Diba? Ng imahe na kamukha ng hayop. Sabi niya, and we can see it right now, that in its apostate condition, the church is forming the World Council of Churches, which is the image to the power of Rome. And will force upon the people the same thing that pagan Rome did or Papal Rome. Kaya kung anong ginawa ng Rome noon, winersa niya lahat, ganyan din ang gagawin ng Amerika. Pwersahin niya lahat na sumamba sa hayop. Praise God. So there is no other way, no other thing, but that is the truth. Sabi niya pa, now the cisterns that they've got, the Bible said, were broken. Broken cistern is a leaking cistern. And it's seeping out. What's it doing? It's seeping out into religious cesspool. Kaya sabi nga, saan papunta yan? Religious cesspool called the World Council of Churches. Tanda natin, lahat ng denomination papunta yan dyan sa World Council of Churches. And that's where the broken cistern is leading to them. Tanda natin, sa bawat panahon, para ma-overcome ng mga mananampalataya yung panahon nila, mayroong anointing. Sa panahon ni Pablo, mayroong lion anointing. Sa panahon ni Smyrna, Sardis, at sa Dark Ages, nandoon yung ox anointing. Kaya willing sila mamatay. Pagdating ni Wesley at ni Luther, nandoon yung man's anointing. Kaya na-overcome nila yung age nila. Tandaan natin, malibang matanggap natin yung eagle anointing sa panahon natin, hindi natin ma-overcome yung mundo na ito. Amen. Hindi natin ma-overcome yung sistema ng mundo na ito. Praise God. Isa din tayo sa sasali sa World Council of Churches.
Praise God. Isa din tayo sa magpapatali. Tanda natin, ang unang tatalian, walang iba, kundi ang mga pangsirang damo. Kaya huwag tayo magtaka kung magkakaisa. Tanda natin, sa tuwing, di ba, sa tuwing mayroong sakuna, sa tuwing mayroong disaster, katulad ng pandemic, kung magkaroon ng pandemic, nagkaroon ng isang kaisipan. Diba? At natali, sabi natin, nagkaroon ng trial, yung mark of the beast. Kahit anong gawin mo, diba? Hindi ka makalabas pag wala kang QR code. At sabi ko nga, itong nangyayari sa Israel na gera, malaki ang epekto niyan sa monetary system. Malaki ang epekto niya sa economy. Kagaya nga nung sa Ukraine at sa Russia, nung naggera, tumaas yung gasolina, tumaas yung langis. Siyempre, pag tumaas ang gasolina, tumaas ang langis, tataas yung mga, sabi natin, pamasahe ng mga ng mga produkto. So, tataas ang bilihin. Kagaya din sa panahon natin. At sabi nga ng isang negosyante na yon, sabi niya, walang ibang gagawin yung bansang Amerika kundi magprint ng pera. Bakit? To support yung kanilang mga gagamitin doon sa gera. Diba? Praise God. At pagka dumating yung panahon na yan, yun ang problema. Kaya nga, tanda natin, yung Mickey Mouse money, bumagsak kasi yung Mickey Mouse money dati, yung pera ng Japan ba yun? Hapon? Pera ng Japan yung kita ko magkamali. Ang ginawa nila, nagprint ng pera. Nung magprint ng pera, bumagsak yung ekonomiya nila. Kaya yung isang pera nila, isang Mickey Mouse money, ay kahit na nakalagay milyon, walang halaga yun. Kagaya sa Zimbabwe ba yun? Nakalimutan ko yung bansa. No, isipin nyo, bibili ng tinapay, isang karatilya, isang bag yung dala, para lang makabili ng isang tinapay lang. Bakit? Bumagsak yung sistema ng pananalapi sa kanila. Kaya pagka nagprint yung bansa, yung Amerika, nang walang backup ng gold, mga kapatid, bababa yung value ng dollar. Pag bumaba yung value ng dollar, babagsak yung ekonomiya. Pero sabi nga ng mensahe, hindi siya babagsak ng tuluyan. I-bail out siya. Diba, Nino? Ng RCC. Pero, kailangan yung magpa-control. Kaya makita natin, tingnan lang natin yung mga mangyayari. At walang iba tayong gagawin, kundi ihanda natin yung sarili natin. Amen. At tanda natin, pagka ang isang tao ay bumaling sa isang broken system, diba? Bumaling sa denominasyon, tanda natin, matatapos yung revival. Kaya yung mga, diba, minsan sa Pentecostal, sabi nga nila, mag-revival tayo, ganitong din. Wala nang revival. Kasi sabi niya dito sa broken system, mga kapatid, sa paragraph 72, 1965 to. And anyone knows in history of the church, when God sends something forth, a message, and it becomes fresh from God, then after the life that the founder, or whatever it might be, you call him reformer, or whatever you want to say about it, after his death, then they get a system work up, and they make an organization. And as soon as they make an organization out of it, it dies right there. It never rises again. Kaya nga makita natin, yung pagka binabasa natin yung mensahe, nung simulang mag-organize ang Pentecostal Church, namatay yun. And it will never rise again. Kahit may mga signs and wonder pa. Kahit may mga gumaling pa. Kahit may mga tumanggap pa. Sabi nga ng mensahe, pagka na-rapture na ang church, mangangaral pa rin sila ng kaligtasan. May mga tatanggap pa rin. Pero ligtas ba sila? Hindi na. Kaya nga sa panahon ni Noah, nung magsarado yung pintuan ng arka, kahit na magsisi pa yung mga tao dahil sarado na, wala nang pag-asa. Kaya nga sa panahon natin, siguraduhin natin na ayos yung puso natin sa harapan ng Diyos. Kaya every time na yung tao ay iwanan yung totoong living water, ang purong salita ng Diyos ng panahon niya, at gumawa ng isang broken system, gumawa ng isang doktrina, ng isang credo na wala doon sa purong salita ng Diyos, ano mangyayari yun? Patay na siya. At pag namatay siya, it will never rise again. Malibang tumawag ulit ang Diyos. Praise God. At pangapat na bagay, makita natin, pagka ikaw ay gumawa ng isang modern system, yan ay man-made wisdom.
At ang problema dyan mga kapatid, mapapagod ka. Kasi kapagod yan gumawa ng balon. Ang cistern, hukayin mo eh. Isi-set up mo. Sabi niya, digging out big seminary system of learning education. Diba? Yan ang ginagawa nila. Kung paano yung cistern ay hinuhukay nila ng hinuhukay. Spiritually speaking. Para saan daw? System of learning of education and so forth. That's the kind of cistern they're digging today. That a man has to have a PhD or an LLD or a Bachelor of Art or something before he can even go preach. Kasi sa denominasyon, bago ka mag-preach, mga kapatid, kailangan nag-aral ka. Kailangan nag-aral ka sa Bible school nila, kailangan nag-praise God. Nag-aral ka sa mga paaralan nila. At sabi nga, yung problema sa broken cistern, it cannot fill itself. It is created by those who lack a direct connection to a natural spring. Kaya nga, pagka ang tao'y gumawa na ng broken cistern, isa lang ibig sabihin, wala talaga siyang connection. Diba? Spiritually speaking, pag ang tao gumawa ng spiritual na broken cistern, wala siyang connection sa pinaka-source. Kasi kung may connection ka sa pinaka-source, which is ang Diyos, bakit ka nga gagawa ng panibagong source? Amen. Diba? At sabi nga, it cannot fill itself. Kailangan niya magantay ng ulan. Kaya nga isang Kristiyano hindi ganyan. Wala kang inaantay. Praise God. Diba? Praise God. Kaya makita natin. Kaya ngayong bukal lang ng bukal yan eh. Diba? Praise God. Ganon din ang Kristiyano pag nakatanggap sa Panginoon. Diba? Hindi ka kailangang tapik-tapikin. Diba? Praise God. Minsan bibisitahin ka. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid minsan nagbibisita tayo, di ba? Praise God. Pero sabi nga ng mensahe, yan ay ang pinaka-function niya ng deacon. Di ba? Praise God. Yung pagbibisita sa mga kapatiran. Praise God. Pero hindi ibig sabihin na yung pastor hindi rin bibisita, di ba? Pero yan ay pinaka-function. Lord willing ay pagka nag-set tayo ng church order ulit, no? Sabi niya, before you can preach, even go to preach, cisterns that has been filled with man-made theology. Yan ang problema, praise God. Sabi niya pa, they take them into these great big schools of learning and in there, they inject into them their own man-made theology and they send them out with that. It's because the people drink of that. Kaya sabi nga, what a day we're living in. Man-made cisterns, no trouble, no wonder the thing has become a stink. Kaya maraming problema sa panahon natin. Bakit? Marami kasing taong nakainom dyan sa broken cistern. Amen. Diba? Praise God. Kaya nga maraming tao nagkakasakit. No? Pang-apat na bagay, gusto ko makita natin mga kapatid, the superiority of the living fountain. No? Kahit na anong gawin ng tao, ang isang cistern ay substitute lang. Hindi niya kayang lampasan yung living fountain, yung bukal. Praise God, na binibigay na source ng tubig. No? Tandaan natin, sabi nga, yung artesian well, kasi pag tinagalog mo yung cistern, tinagalog mo yung well, balon yan eh. Pero magkaiba yun. Bakit? Kasi yung balon talaga, yung well, yung bukal, automatic yun na napupuno. Diba? Praise God. Kaya nga nung una kami nagbo-boarding yung tubig namin, yung source ng tubig namin ay maliit lang yun eh. Ganyan lang kalito. Tapos nakapalibot lang. Tapos kami ng tubig. Nagpa-pump kami. Minsan, kumbaga sa mahihibasan yun. Pero mamaya unti o mamayang gabi, makita mo puno na naman. Bakit? Kaya nga pangit nga mag-pump pagka maulan eh. Kasi dahil mababa yun, pag umulan, naputi. Dumi ng tubig. Hindi kami nagpa-pump. Bakit? Kasi meron sa loob niya na bumubukal. Sabi niya pa dito, broken cistern ulit, 1964. It's a well that it always comes from beneath and pushes its water out. It's flowing all the time. Kaya nga, it's flowing all the time. It is self-supporting. Hindi yan nakadepende yung artesian well. Kaya yung Panginoong Isus walang dinidependehan yan. Praise God. Kundi siya ay sovereign. Kaya nga mga churches, wala ding dinidependehan yan. Self-supporting ang mga churches. Always fresh and clean. An artesian well. A fountain of living water. It's not dead and stagnated. It's living. It's constantly changing, bringing up something new all the time, moving on, coming from its resources. It draws resources from its bed, which is still a fountain of living water spraying up.
self-cleansing. Self-supporting na, self-cleansing pa. It's clean, pure water, pure clean water. It's self-supporting. You don't have to wait for the rains to fill its tank. Sabi niya nga, hindi mo kailangan mag-antay ng ulan. At ang isang Kristiyano, hindi rin nag-aantay ng ulan. Hindi nag-aantay ng revival. Hindi nag-aantay ng kung ano. Diba? It's always a bubbling up. Laging meron sa loob mo na sabi nga, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ikaw ay magkakaroon ng fountain of living water sa iyo. Amen. Praise God. Gives its water free. At ano, ito pa napakaganda free yung tubig You don't have to pump it. Diba? Kasi yung mga modern ngayon na cistern, sa ilalim, mayroong storage. Tapos dito sa ibabaw, yung takip niya, mayroong pump. Oso. Or water pump. Bakit? Para makuha yung tubig. Wala sa ilalim. Ang kagandahan sa artesian well, hindi mo kailangan maghirap. Tapos libre pa. Diba? You don't have to pump it, wind it, twist it, or join it. It's just the fountain of living waters. At ang artesian well, the superiority of the living fountain, ano siya? Pangalawang bagay, una siya ay artesian well. Pangalawang bagay, siya ay independent of local rains. Hindi siya nakadepende sa local rains. Umulan o umaraw, mga kapatid, meron siyang supply na nasa kanya. It don't have, sabi niya sa isang quotation, it don't have to depend on local rains to fill it up. Or the local revivals for it. Kaya ang isang Kristiyano dapat ganito rin. Hindi tayo nakadepende sa paligid natin. Hindi tayo nakadepende kung kanino. Amen. Diba? Praise God. It don't have to do that, for its power and its purity is within itself. Its power and its purity is within itself. That's where the word is, its own power. When a man can receive it in his heart, pag tinanggap mo ang purong salita ng Diyos, it's got its purity. It's got its power. It's right in the word itself to spring forth the life. Kaya sabi ko nga, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Diba? Pag totoong tinanggap mo yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yan. Mayroong kabanalan yan, kalinisan yan. Kaya yun yung sabi nga, uusbong sa loob mo. Praise God, yun yung magpapabanal sa iyo. Praise God, yung mga salita ng Diyos na tinatanggap mo. Ang problema kung wala kang napapakinggan. Diba? At sabi niya nga, yung artesian well, diba, it don't need a filter. Hindi natin kailangan ng filter. Sa denominasyon, kailangan ng filter Diba? Praise God. Bakit? Kasi pagka nasagi mo yung kapatid, diba? Nasagi mo yung sugat ng kapatid, dinadadalo. Diba? Kaya doon, sabi nga nila kay Brother Branham, alam mo, sinasaktan mo lang yung ministry mo, lagi mong tinitira yung mga babae. Sabi niya ganyan. Woman hater ka. Ano yun? Dapat i-filter mo. Pero hindi. Bakit? Kasi hindi tayo sa broken cistern. Ang artesian well, it don't need no filter, no strainer, no pumping, no jerking, no nothing. It's just there, bubbling up. Kaya makita natin, salamat sa biyaya ng Panginoon, hindi mo kailangan magsumikap ng gusto. Amen. Nandyan lang. Praise God. Kaya nga ngayon, libreng-libre na yung mga babasahin. Pwede ka mag-download sa cellphone. Pwede ka makapakinig sa audio. Di ba? Sabi niya, it don't have to depend on local rains to fill up. Rains are revivals. Ganyan din yung mga Kristiyano. Magbabasa tayo pagka nararamdaman na natin na talagang gustong-gusto na natin magbasa. Hindi ganon. O attend lang tayo dahil gustong-gusto natin umattend. Hindi ganon. Pagka tinatamad tayo, hindi tayo attend. Diba? Pagka tinatamad tayo, hindi tayo mag-pray, hindi tayo magbabasa. Where that fountain? That's the fountain, that fountain of life. Where the carcass is, the eagles will gather. You don't have to pump up a revival. You don't have to pump up nothing. Diba? Hindi ka kailangan konsensyahin ng pastor. Hindi ka kailangan i-excite ng pastor. Only, ano yung mga kapatid? May mga pagkakataon talaga na kung saan pa nanlalamig tayo. Bakit? Kasi minsan preoccupied tayo. Katulad minsan sa akin, yung iba yung pagpe-prepare ko natin nung wala pa ako sa DepEd. Iba yung pagpe-prepare ko, sabihin ko sa inyo mga kapatid, iba yung pagbabasa ko. Talagang sasabihin ko na ibang-iba. Bakit? Kasi na-occupied na ako ng trabaho. Natambakan ako ng trabaho.
Diba? Ayaw ko rin naman na, praise God, sasabihan ako na pabayad sa trabaho, kaya anong gagawin ko? Magtatrabaho ko na magtatrabaho. Ang problema, hindi na ganun katulad dati yung preparation ko. Oh, noon, Lunes pa lang eh. Alam nyo noon nga, linggo ng gabi, pagkatapos ng sharing, pagkatapos ko mag-share, linggo ng gabi, nagbabaso na ulit ako. Kasi gusto kong dugtungan eh. Oh, kasi minsan nakakalimutan ko yung mga kapatid, kaya maganda may ano ka, may maliit ka notebook tapos papel. Kasi minsan, hindi ko rin alam eh, minsan magta-drive ka lang ganyan, biglang parang may papasok sa isip mo na magandang topic. O minsan, makikita mo yung kalikasan, biglang makikita mo yung type, o sabi nga, maiintindihan mo yung type na sinasabi ng Biblia. Ang problema, pag hindi mo nasulat yun, nakakalimutan ko. Amen. Oh, yung inspiration, hindi natutuloy-tuloy, lalo na pag na-busy. Kaya maganda mayroon kang, okay, sa cellphone, so take note, para matatanda mo. Kasi minsan meron akong gustong, parang hinihila ako ng gusto sa topic na yun, nakalimutan ko na. Nung uupo na ako ng Sabado, ipa-plot ko na, nakakalimutan ko na, hindi ko na matandaan. No? Kaya makita natin mga kapatid, bait ako na punta doon. Oh, sabi niya nga, you don't have to pump up a revival, hindi natin kailangan mag-ano ng activities. Diba? Kasi sa ibang churches, ganyan eh. Gumagawa sila ng maraming activities para manatili yung tao. Diba? Sa atin, hindi natin kailangan ng mga activities. Diba? Yung mga youth camp, kailangan talaga natin yan eh. Diba? Yung mga camp meeting, kailangan talaga natin yan. Yung fellowship, kailangan talaga natin yan. Hindi lang yan activities, may purpose yan. Dahil hindi tayo lalago pag wala yung mga bagay na yan. No, only thing you have to do is just come to the fountain. Yan lang. Lumapit ka lang sa totoong fountain. It's always full of good, fresh water. And there is no end to it. Nga maganda eh. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa araw-araw. Amen. Fresh lagi yan. It just keeps on bubbling. Oh, praise God. At pangatlong bagay, the true living fountain. Diba? Alam natin walang iba kundi si Kristo. Amen. Siya lang ang true living fountain. Sabi nga, there's the living fountain. That's the fountain that the people has forsaken today. Sino? Si Kristo. Yung kanyang purong salita. For the creed, they have forsaken the fountain of the living water. Let me introduce Him to you. Diba? Sabi niya, He to me is that fountain that saved Hagar's life. Nung si Hagar, pinalaya si Hagar at si Ismael. Sobrang uhaw nila. Ano daw nangyari doon? Nagbigay ang Diyos ng inumin. Sabi nga ni Brother Branham, is that fountain that saved Hagar's life and the child when they were dying in the wilderness. I believe He is that rock. In Isaiah 32, He is the rock in the weary land. He is the shelter in the time of storm. He was the rock. God smote Him for us and He gave forth abundance of pure clean water. Sabi niya pa, He is the fountain He is the fountain that's open in the house of David for sin. I believe Him to be that. Don't you? In Psalms 36 verse 9, He is David's fountain of life. No, He is still the waters of David and the green pasture. He is the water by the brookside for David. In Zechariah 13, He is the fountain that's kaya makita natin mga kapatid. Siya yung fountain eh. Diba? Walang iba tayong pwedeng inuman mga kapatid na masasatisfy tayo kundi ang Panginoong Jesus. No? In closing mga kapatid. Diba? Ito ang maganda eh. The simplicity of grace. Sabi niya dito sa isang, napakasimple lang ng Diyos eh. Hindi mo kailangan lumapit ka lang sa fountain. Hindi mo kailangan maghukay na, hindi mo kailangan magsumikap, lumapit ka lang. Sabi niya dito sa isang quotation, broken system. And when the rock that was smitten by the promised word of God, yung rock na yun, wala ba si Kristo eh. Diba? At pag dumating na yung promised word of God had commanded, it was giving forth gushes of pure water. Pag dumating yung pure word of God, walang ibang gagawin yung rock na yun, kundi mag-umapaw yung
yung sabi niya, pure clean water. Not stagnated, not contaminated, but God's own presence, pure water, and it saved all that drank. At pag dumating yung purong salita ng Diyos, mga kapatid, at dumating ito, mga kapatid, ay walang ibang gagawin ito kundi aapaw yung tubig. At lahat nung iinom, sabi niya, ay maliligtas. Amen. Sabi niya, now you did not have to pull it, pump it, join it, go in seminary to learn how to use it. Hindi na kailangan. Diba? Praise God. Eh sabi niya, kaya nga, isang ehemplo, yung Samaritan woman. Kaya nga yun ang kagandahan eh. Itong fountain of water na to, living water, ay libreng-libre. Diba? Kailangan mo lang pumunta at sumalo ka ng tubig. Diba? Praise God. At makita natin kung totoong nakita ng tao yung fountain of water, katulad ng Samaritan woman, doon sa balon, sabi niya dito sa isang quotation, sa Broken Cisterns pa rin, notice, but when she discovered that a scriptural fountain had spoken to her, si Kristo, by a scriptural sign that she had been looking for, yun ang maganda eh, hinahanap niyo yung scriptural sign na yun eh. Kaya nga kung anong hinahanap mo, yun ang matatagpuan mo. Praise God, dahil hinahanap niya ito at alam niya, natagpuan niya ito. And she left. Ano daw nangyari? Nung makita niya yung scriptural fountain, she left that Jacob's denominational system and never went back to it again. Because she had found the real rock. At makita natin mga kapatid, kung totoong kumbinsido ka na yung broken system, yung mga denomination ng broken system, at itong mensahe na to, ito yung fountain of living water. Katulad ng babaeng Samaritana, iwanan mo na yung broken system mo. Ba? Bakit? Kasi substitute lang yun eh. Praise God. Kaya kung meron tayong mga kaisipan, praise God, na mga substitute, huwag nating piliin yung permissive will. Piliin natin yung perfect will ng Diyos. Praise God. And she ran into the city and she was through with sin. She was no more a foul woman. She said, come see who I have found, a man who told me the things that I've done. Isn't this the very Christ? See, that cistern might have been alright. Hanggat hindi dumadating, hanggat di mo namimit mga kapatid, yung fountain of life, minsan okay lang yung cistern. Diba? It had served its purpose, pero sabi nga, tapos na yung purpose niya. Now, she was at the true fountain. The cistern had been alright until the true fountain was opened. But when the true fountain come along, the cistern lost its strength. Kaya sa panahon natin ngayon mga kapatid, nung dumating na yung purong salita ng Diyos, the pure word of God, the revealed word of God, wala na yung mga broken cistern na Amen. yan. She found there's a better place to drink. Diba? Praise God. Pwede ba tayong tumayo? Last, dalawang quotation. Ba? Final appeal natin. Ngayon, kung nakita natin yung fountain of living water, diba? The call to drink freely. Sabi niya dito sa isang quotation, why would you take an old denominational system and system full of parasites and everything else and drink around on that stagnated stuff when you're invited to a fountain and an artesian well? Bakit ka ba magtitiis sa mga broken cistern na hindi ka nga sigurado kung safe, kung isa ka doon sa mga inimbitahan na uminom sa fountain of living water, the artesian well? Sabi niya, and brother, sister, if you haven't just been drinking from this little man-made tank all your life, kung buong buhay mo, yung iniinom mo, ay galing sa man-made tank, sabi niya, why not this morning forsake that tank and come to this fountain? Bakit hindi natin subukan, di ba? Praise God. Na uminom, praise God, dito sa fountain of living water, walang iba kundi ang ating salita, ang ating Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos na nahayag sa ating panahon. Kaya kung buong buhay natin, di ba, inom tayo ng inom mga kapatid doon sa broken cistern at nakita natin ang resulta hindi maganda, bakit hindi natin subukan ngayon uminom? Diba? Bakit hindi natin subukan ngayon to take His word? Praise God. At masatisfy yung pangangailangan natin. Praise God. Pwede ba tayong umawit? Awitin natin yung There is a fountain.
Amen. At ito ba natin palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng Diyos, praise God, dahil mayroon siyang provision sa panahon natin. Amen. The living waters, the fountain of living waters sa panahon natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Praise God. At nawa, kung meron pa tayong dala-dala, di ba? Praise God, na mga inumin, praise God, na galing sa broken system, isang tabi na natin yan, itapo na natin. Praise God, dahil wala nang ibang safe na inumin, kundi ang tubig na nanggagaling sa purong salita ng ating Panginoon. There is a fountain awaiting natin, yung verse 1 lang. At tayo po'y mananalangin. Hallelujah, salamat Panginoon. Amen, Lord. It's a fountain filled with blood, born from Emmanuel's name. And sinners plunge, and sinners plunge beneath that blood, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunge beneath that blood, lose all their guilty stains. Lord, tayo manalangin. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, Panginoon. At salamat sa fountain na ito, Panginoon, malaya kami makalapit sa iyo ngayong umaga, Panginoon, Lord God. Anumang kauhawan, anumang pangangailangan, Panginoon, ay malaya kang i-provide sa pamagitan ng fountain na ito. Tunay nga, nakita namin, Panginoon, wala nang halaga ang mga broken cisterns, Panginoon. Mga cistern, Panginoon, na pansamantala ay naging source ng tubig ng mga Kristiyano, Panginoon. But Lord, ito'y nagbunga ng mga sakit dahil ito'y stagnant, Panginoon. Ito'y contaminated, Panginoon, at binahaya ng mga maruruming bagay, Panginoon. Ito'y nagbunga, Panginoon, ng mga problema, Panginoon. But Lord, salamat sa aming panahon, dumating ang fountain of living waters, Panginoon. Walang iba kundi ang iyong mensahe ng iyong panahon, Panginoon. Natulungan mo kami, Panginoon, na dito makainom, Panginoon. At wala kaming, salamat o Diyos, wala kaming ibang gagawin kundi lumapit lang at sumalok, Panginoon, sa fountain na ito, Panginoon. Praise God, hindi na namin kailangang maghukay, Panginoon, hindi na namin kailangang magsumikap, Panginoon, ang kailangan lang lumapit kami, O Diyos. At Lord, nawa, katulad ng sinabi mo, Panginoon, sabi ng iyong mensahero, Panginoon, kung mayroon ng living fountain na malinis, na pure, na self-sustaining, at sigurado kami na safe, Panginoon, nilamit. Bakit pa kami iinom sa mga broken system? At nawa ngayong umaga, Panginoon, ay ilagay mo sa puso namin na tanggapin ang iyong fountain of living waters. Walang iba kundi ikaw, Panginoon. Ang iyong mga purong salita. At nasa ganun, Panginoon, umusbong sa aming simula sa loob, Panginoon, ang tubig na ito, Panginoon. At hallelujah, Lord, katulad ng isang fountain, Panginoon, hindi siya dependent sa ulan. At nawa, Panginoon, bilang isang Kristiyano, a born-again Christian, Panginoon, is not dependent on revivals. Hindi nakadepende sa pakiramdam, Panginoon. Hindi nakadepende sa kung anumang bagay, kundi nakadepende lang kami sa iyong purong salita. At Lord, higit sa lahat, bigyan mo kami lagi ng kauhawan, Panginoon, na dumulog sa iyo, Panginoon, na pumarito, Panginoon, upang katagpuin ka, dahil ito'y pinangako mo, Panginoon, na dito mo kami kakatagpuin, Panginoon. At Lord, ano mga pangailangan, inangat namin ngayong umaga, Panginoon, kayo pong kumatagpo, mga karamdaman, Panginoon, Lord, we pray din, ang aming service, Panginoon, ay maayos, Lord, yan para sa susunod na linggo ay magamit natin, Panginoon, we pray, mga pangailangan ng church, Panginoon, ikaw ang kumatagpo, Panginoon, at Lord, pangailangan ng mga kapatiran, kagalingan, physical, Panginoon, spiritual, maging emosyonal ng mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon,
At Lord God, ikaw ang magpala supernaturally sa iyong church, Panginoon, dahil we believe kung paano ang isang artisan well ay self-supporting, self-sustaining, Panginoon, ganoon din ang iyong church as a local church, Panginoon. Dahil alam namin wala kang ibang gagamitin, Panginoon, at mas gusto namin na kami ang gamitin mo, Panginoon, to provide mga pangailangan, Panginoon. Maging aming mga pledges, Panginoon. Aming church building, Panginoon, Lord God, nawa ay makapagbuong kami at makapoposte, Panginoon. Lord God, bago magtagulan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na sumama sa amin, Panginoon. At Lord God, patuloy nawa ay naging kalakasan, Panginoon, ang mga salita na ito, ang mga mensahe na ito, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. President, makaupo tayo mga kapatid. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Salamat sa provision niya. Amen. Minsan hindi natin ma-realize kasi no, pero alam niyo mga kapatid, sabi nga ni Sister Irma, hindi siya marunong magtipid ng tubig. Kasi pagdating doon sa isla, yung tubig nila wala namang kontador doon. Kaya pagkadating dito sa bahay, yung tubig talagang pasarap siya sa tubig. No, minsan hindi natin ma-appreciate yung fountain of living waters na tinanggap natin ngayon, pagka hindi mo na-experience yung mga broken system. Okay, nilob ng Panginoon na dumaan tayo doon sa mga denomination para ma-experience natin, kasi pagka walang comparison, hindi mo ma-experience. Praise God. At salamat sa biyaya ng Panginoon sa mga ganong bagay ay pinapagpala tayo. Lord willing ay sa susunod po ay susunod natin yung birth pains. Medyo basahin natin yung birth pains at maganda po yan at susubukan natin. The more you pull, mga kapatid, the more na pag binabasa nyo at marami kayong tanong, the more na mas obligado ang Diyos na mag-reveal sa tumatayo. Praise God sa po ito. Kaya the more na kawahawan natin yan, praise God, the more na sasagutan ko. Amen? Praise God. At ngayon po ay awit tayo ng isang awit. Praise God, bago tayo magbigay sa ating Panginoon. Awitin natin yung isang Tagalog. Yung kanina bro, anong ilig mo na lang bro. Yung kaninang kinakanta natin. Kung alam natin ang kata, sabayan natin. Suliran, ikaw siyang una, ikaw ang nais, pag-ibig mo, Diyos, kami. Napakasarap magbuhay sa kanlungan mo. Ng puso'y nagkakaluan sa'yo. Napakasarap magpuri Sa tanungan mo, aalahanin ka. Amen. Kakapalit na ang Problema, basta't ikaw, basta't ikaw. Pwede ba tayo tumayo? Ikaw Diyos ay kasama. Napakasarap. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri Sa kanlungan mo, wala nang alalahanin pa. Nakabalik man ang problema, Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw.
Amen, Lord. Maraming salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Tunay nga napakasarap at guli sa kami. At Lord, anumang daanan namin, Panginoon, basta ikaw ang kasama namin, Panginoon, ay we are willing to walk with you, O Diyos. Dahil alam namin, Panginoon, there is no safe place kundi sa kanlungan mo, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon. Lord, sa aming panahon na ito, nakikita namin na may sigalot na naman ang gira. Ingatan mo nawa ang aming mga kapatiran, O Diyos, sa mga bansa na maapektuhan, Panginoon. Ingatan mo ang iyong mga bride, Panginoon. At dalangin namin ito po ay maging isang inspirasyon sa amin, Panginoon. Na mas lalong pag-ibtingin ang aming paglapit sa iyo, mas lalong pag-ibtingin, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na yung mga tao lamang na nakahanda, Panginoon, yung mga taong naging isa sa iyong salita, yun lamang ang makakasumpong sa iyo, Panginoon, sa mga huling panahon na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, ikaw din ang magtawag pa ng mga binhi mo sa lugar na ito, Panginoon. Sa ibang lugar, Panginoon, makasama namin sa paglilingkod sa iyo, Lord. At Lord, dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kakulangan, Panginoon, kayo po magpunan nawa, Panginoon. Lord God, alam po namin na marami kaming kahinaan, marami kaming mga pagkukulang sa iyo. At mabagan mo nawa ng kami, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ay nawa ay patuloy na ikaw ang mag-inspire, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, ikaw ang magposisyon sa bawat isa, Panginoon, ang bawat gagawin ng bawat isa. Lord God, dahil hindi kaya, Panginoon, ang ng isang tao lamang, Panginoon, because ito ay isang many-membered body. At dalahin ko rin po, Panginoon, ikaw magbigay ng inspirasyon sa iyong lingkod, Panginoon, sa tuwing maghahanda, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, Lord. At Lord, yung sinisiris namin na 70 weeks, tulungan mo rin po kami na mabasa rin ito, Panginoon, at maikapit sa mga pangyayari sa panahon namin ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain mga kapatid namin na hindi namin kasama. O Diyos, mga kapatid namin sa ibang gawain, sa Kulyon, Panginoon, at sa Maynila, Panginoon, we pray for them. Lord God, na ikaw yung magpala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, at anumang kulang sa panahon ito, Panginoon. Kayo po magdagdag, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Pwede ba nating awitin ulit? Basta ikaw. At napakasarap magpuri. At magkamayan tayo, mga kapatid. At tatapos na po tayo sa gawain. Sarap magpuri sa kanlungan mo. Paligid man, basta ikaw, basta ikaw, Diyos ay kasama. Pero tanong yung problema nung ano? Wala na langis? Oo. Ay, Langis niya, ano na, sa level. Yan, patay talaga yun. Baka para niya sa buya-buya. Magdagdag lang. Oo, panibago. pwede rin. Pero maganda kasi noon. Bago na. Bago na kasi ano siya. Saan na lang sa linggo, bilihan na lang. Ilang ano yun? Maliit na naman yun. Ano lang yan? Kumbaga yung Walang kanito salita. halos sobrang kalahati lang yung nilalagay. Bagay may langis ako dun. Parang 200 ano. Kasi may sukat-sukat yun, 1,000 yun, di ba? Oo. 800 lang yung nilalagay. Para sa may sa motor. Oo, parang gano'n ito. Off-rock na lang din yan. Kalimutan ko magdala. Si ano ba si Pastor ba dito? Hindi ko po alam, Pastor eh. Oo, at ang alam ko, kasi nakauwi na siya galing Manila. Parang ano, napakan ko para ako nakamidyas. Ay, ko Kailangan punta ng ano, Manila, Pastor? sa 18 Ay, 18. Hanggang? Sabado. Sabado 21, balik na kami. Kasi pa ako ng umiyo. Magbarko kayo? Balik na? Nag-dry siya. Okay. Tapos pagkita ko na yung Sabay kayo nila dong? labas. Sabay kayo nila dong? Kasi siya, aeroplano? Sa ano sana punta ako ngayong March?
Sa Ang ginagawa ko nga, nagapapak. ministerial? Oo, Karot, kaya ng oras. pino. Mm. Papak ko. Kasi ngayon kasi maganda sana. Sale pa naman ticket ngayon, Pastor. Sigurado ng ano, yun ang ano mo. Cebu Pacific. Ngayon, magkano kayo? Oh. Tiga na lang, 900, nag-check up kanina, 958. Ilan? Din lang nung unang ano ko kasi, Oh, maghanap lang kayo kung ano. Ay, Tapos, kasi may, Kasi nakaraan, may kasong ganyan. Pagka punta ka Manila, sa Clark ka na lang kasi Nakasurvive mas siya. mura si Clark. wala na tayo Pero yung, katamay nila. Meron, pero mas mahal siya. tapos hindi siya. pero Kasi nagtaka ako, naghanap bakit kami, wala nasugat na Manila. ako? Ang Meron. bilis Ang na. Araw Buswanga nagagaling to yung sugat. Manila. Anong ano? Buswanga Cebu to pa. Manila. May ibang kwento kasi yan, hindi lang sabi sa sugar. May iba pang... Si Sunlight ang wala ata, alam ko. Pero si Manila Ano ka meron. na? Ay, si Di Cebu pa ako Pacific. nakabalik kasi nung Oh, pati si Philippine Airlines ata. Kasi nakaraan nag-book na kami. Plano ko pa lang kasi. Clark na eh. Bago pa lang ako sa Pero trabaho eh. ano, nasabi mo, dito, Ngayon sana maganda mag-attend kasi Mahal madaming ko ano. lang nagmahal. Madaming kasi kwan. yung ano niya, yung sugar niya is Isang linggo 500 plus. Kaya Kala Pastor nakikita Nestor. talaga yung ganito. Pastor Meeting. Kala Pastor Nestor. Sino mo yun? Pastor Tapos Tonton. ngayon, ang Pastor ginawa niya, may nag-advise sa kanya na Pero ngayong March wala siyang ng sale. ano, ng asin Ang ba? sale ay nag-start ng June Tubig. hanggang Mm, November. Ba? Hanggang November. Tubig madami. Para June to November. hawin ka ng unawin. Hindi ka ng iyon. September meron na kita. Tapos mga palaya at saka Bakulot na kami. sa mga Bro, Manila. Nagawa niya. Nagawa niya yun. Ginawa niya. oo, nakarecover siya. Tapos may chap nakain talaga ng mga matatamis, walang sugar. Kaya nga si Ate Annie, Tapos, nag-book siya kahit agad siya ang ng kanya kasi hindi na tinapay magsisale. niya. Kasi- Napahulog pa Oh, siya. bawal yung mga tinapay na. Bawal. Nag-ano pa punta Tinapay. Bacolod? Nga. Sabi Bacolod kay tatay, Ray, o bawal. Bacolod. Kasi si Kajing taga Bacolod. Balikan sa kanila 16,000 yung nano nila. Oo. Kailangan ng Tapos ngayon nag-sale din niya na maalaga sa ano. Sayang, maghinayang yun. Pagkain ba? Mm, eh. Pagkain kasi ang sugar blend. Oo, tapos sa June pa yung alis nila. Eh, sakto sana yun. Yung ano ko, Hindi ko mahinayang yun. diba? Bawal talaga. Pagkunento mo. Ha? Yan, Pagkunento ano mo. pa yung masarap. Kailangan talaga eh. Yung pa yung Hinayang yun binabawal talaga. sa ating kainin. Nag-ano Pag ako papunta eh, pa ng nag- Bacolod, dalawang brown rice way. na ako. Anong ginawa ko? Dalawang way. Pag pumunta kang Bacolod. Kontiin mo lang ang rice mo. Bali Ano ano, ako, brown Cebu Anin mo, ay quaker Coron to oats. Clark, tapos Yun ang Clark to kinakain niya. Ang quaker oats. Bacolod. Wala Hindi ka sa yung sugar, Iloilo. walang ano. Kung may basta kurot kung ano Iloilo yung na tamis na ba- yun. Yung Oo. meron. Pwede. Mas mura. Pero mas mura yung Coron to Iloilo na ano, flight. Na plain. Ah, meron din? Alam ko merong Busuanga to Kaya ko Iloilo. lang noon yung ano yung tusok. Kasi yung Ano ano, itong manhid, ayos lang. binabaran mo na Kaya rin ko yun. pa. Oo. Natali mo yung tusok na yung Baka matagal. yung- Ah, grabe.